Magandang buhay sa lahat mga kao. Ngayon po ay magre-renew ako ng aking pong lisensya ng aking motor, siklo. Ano bang dapat gawin? Ano bang dapat dalhin sa pag-rehistro ng pagre-renew na rehistro ng motor? Unang higit sa lahat ay shoutout muna sa lahat. Ang gusto kong i-share lang sa video ito is bago ka ma-expire, a week before o a month before mag-renew ka na. Tandaan mo yung ending ng iyong rehistro. Ako August kasi kaya kailangan ko na mag-renew ngayon. So kailangan mag-xerox kagad ng 3 ng original mong rehistro. Dalhin mo na rin ng CR para pagkailanganin ano po. Yung step by step dun ay depende sa ano po yan sa office. Praise God, thanks God at meron na pong LTO doon sa amin sa lalawigan at sa amin pong bayan ng Victoria ay nilagyan nila ng branch ano po. Pupunta po ako doon. First time ko mag-renew doon. At ang step by step sa Calapan, ang unang ginawa ko, tatanda ko dati, pina-xerox ko. Nag-ready na ako ng xerox kasi mahal din ang xerox na sinisingil nila. Minsan 3, 2 pesos ganyan. Sayang din naman. So mag-ready ka po ng almost 2,000 magagastos natin. Parang something 1,500 ganun, 1,200. So para sigurado magdala ka ng pocket money, extra money na 2,000. Ngayon, pagdating doon, pila ka, papa-smoke. Depende, minsan ay ipapa-smoke mo na. Lalagyan natin ng ini-stencil po yan. Sa Calapan naman ay dinadala agad yan sa kukuha ka muna ng insurance, yung insurance tapos yung papel dadalhin mo doon sa testing center. May testing nandoon na lahat. Smoke, test ng makina at bibigyan ka ng certificate. Pagkatapos noon, ipapa-inspection mo muna. Pag nakapasa sa inspection, dadalhin mo na sa counter. I think 3, ganun. Pagka depende sa office po 'yon, yung counter. Pagkatapos ng counter, sasabihin ay abangan mo na lang sa cashier. Depende sa counter kung ano yung pangalan ng counter na 'yon. Minsan 6, minsan 7. Yun yung So, tara. Samahan niyo ako at titingnan ko kung ganun pa rin yung step by step at kung magkano talaga yung babayaran ko. Dito lang po yun, pwede lakarin pero ako magmumotor at siyempre dadalhin ko yung aking motor. Tara na, let's go! So nandito na tayo ngayon sa 88. So may Maropa extension. Ayan. So dito tayo tinuro, emission daw muna, emission testing center. So mga ko, nandito tayo ngayon, nakuha ko na yung aking bagong rehistro, So inabot lang po ng 1 hour and 45 minutes. Napakabilis, laking kudos sa ating national government sa pagbibigay sa atin. Siyempre sa nagpa-unlock na mabigyan ng branch ang aming bayan, si Sir Richard din siya ngayon. Nakakatuwa, aircon siya. Tapos ang proseso kong dinaanan lang po ay pagdating doon, nagbayad ako ng insurance. Iniwanan ko muna yung papel. Dinala ko sa smoke. Wala na pong stencil ngayon. Yun ang hihingi ng 20, 50 pesos. Iba-iba yung 20 pala, 20 dati. Wala na po yun. Simula nung magka-COVID. Ang tip ko lang ay hugasan natin. At i-comply natin yung mga lighting. Ayusin natin para makapasa. Pagkabalik doon,
Doon ako nagtagal sa smoke, naabot ng mahigit isang oras. Sa registration, nagbayad ako ng 1,230, sa loob ay 255, so 1,450 lang tama ang aking pong binayatan. Maliit lang. Depende kung may penalty ka, kung may violation ka o late registration. So yun, ano lang kadali, nakakatuwa. At tawag doon, pagka bayad ko doon, dinala ko sa inspection, and then nakapasa, pinasok sa loob, yun, nakabayad na ako. Nadala ko na po. So ganun lang, mas mabuti na po tayo ay nasa legal, kasi mabanggaman tayo o maaksidente man, maka-aksidente, maganda yun, nasa tama tayo, hindi kawawa yung ating mapaperwisyo. So yun lang, at tuloy na ulit ang journey mga kawaw. Hindi na tayo mag-aalala na mahuli ng LTO. Meron na tayong papel. Nakakatuwa, ang ganda ng aming LTO dito, sobrang luag, at dahil ko kunti nga nagre-renew dito sa aming bayan, pero malaking tulong yun, hindi ka nasisiksik. Dati naabot ng halos maghapon minsan. So tip ko lang sa inyo, pumunta kayo ng Friday, pero sa aming bayan ay napakadali lang kasi ko konti. Paalam and God bless. Naway may natutunan po kayo sa mikli natin video. Paalam mo na po.